Oras alas 4:07. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Isang magandang hapon, minus Miss Thea Pecho Corpus, Sister L po, Elaine Apit. Ikaw na naman. Sabay tumingin. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes. Ngayon ay 30 ng buwan ng Enero. Uy! Bisperas ng sweldo, Sister L. Kaya ang haba ng January. Oo nga. January 45 na nga, tingin ko sa kalendaryo. At narito ang headlines na ating mga balita. Lead convener ng pirma nadikdik sa pagdinig ng Senado. Ala. Kumanta. Ayan. Nag-squill. Kinumpirma nga nakipagkita ka House Speaker Ferdinand Romualdez sa Forbes Park. Speaker Romualdez, inamin naman na nakausap ang PERMA conveners, itinangging nanguna sa signature campaign. Lamat naman sa relasyon ng mga Marcos at Duterte, mahihilot pa rin. Ayon kay Senator Bato de la Rosa. Yung mga body movements niyo viral ha. Nagmamaldita ha. Hindi pa kasi ang mga nagmamaldita. Samantala, ekonomiya ng Pilipinas bahagyang lumago sa ikatlong bahagi ng 2023. Naitala ang 6% economic growth ayon yan sa Philippine Statistics Authority. Sabi ng bubit natin educated but not cultured. Ayun lang. Samantala, presyo ng bigas at tilapia tumaas na mahigit na 30 piso dahil sa matinding demand. Ayon naman sa Department of Agriculture. Mga tsuper ng jeep umaaray na sa patuloy na taas presyo ng petrolyo. Pilipinas at Vietnam nagkasundo para sa incident prevention sa West Philippine Sea. Higit sa... Kala ko magtutulungan laban sa China. Ikaw talaga yun. Naging magkano. Kaso feeling ko durog pa rin tayo. Samantala, higit sa 200 Chinese warships at militia na ispatang nakakalat sa West Philippine Sea. Ayon po yan sa Philippine Navy. Naman tayo, Japanese national sangkot sa iba't ibang krimen sa Japan na nag-ooperate habang nasa Pilipinas. Idineport na ng Bureau of Immigration. At ang low pressure area nagpaulan at nagpabaha sa Caraga at Davao Region. Pasok sa eskwela at trabaho sinuspinde. At sa detalye na ating mga balita, kinumpirma ng People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA na nagipag-ugnayan sila kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at sa iba pa mga kongresista para sa People's Initiative. Sa pagdinig ng Senado, inamin ni Noel Onyate, lead convener ng PIRMA, na humingi sila ng tulong sa mga kongresista para makalikom ng 3% na pirma kada distrito sa buong bansa. Nang tanungin ni na Senator Amy Marcos at Senator Chis Escudero si Onyate, sinabi nito na hindi siya naipagkita kay Romualdez para pag-usapan ang People's Initiative. Pero nang magpakita si Senator Marcos ng litrato, may ebidensya si Super Ate, ha? Pero nang magpakita si Senator Marcos ng litrato na idinaos na meeting para sa PI, nako, umamin din si Onyate
na nakapagkita nga kay Speaker Romualdez para humingi ng administrative assistance. Administrative o financial assistance. Narito si Noel Oñate ng Pirma. People's Initiative for Charter. Now get it. There we go. I think that's as big as we can get it. People's Initiative for Charter Change staff meeting, January 8. Can you tell us who are in the picture, Mr. Oñate, please? Madam Senator. The question is who, sir? But you said you never had any meeting. That I coordinated with the Speaker. You said you never met the Speaker, nor Mr. Saldico, our congressman. You're under oath, sir. Yes, that was the time that I met with the Speaker. Sasabi mo lang na hindi naman kayo nagkita. Sabi nyo sina Congressman Garbin lang. Yeah, because you know, it slipped my mind. Madam Senator. That was the Okay time lang, okay lang. Kung nakalimutan ninyo bigla, I sought the help of the Speaker Martin Romualdez supporting your group? to help us in the signature campaign. Yes. Okay, so it's very clear that Speaker Martin Romualdez is supporting your group po. He is all out behind the People's Initiative. Is that correct? Yes, we coordinate with the Speaker and the Thank you very Congressman much, in and I'll, getting the give it 3% back per to- congressional district. That's correct, Madam Senator. Thank you very much for helping us along with this. Parang ako yung nahihirapan lakay. Yung parang dumadaan sa butas ng karayom. Paano mo nga ba ilulong? At sa kaugnay nga ng balitang yan, kinumpirma naman ng Pirma na nakipagkita nga sila kay House Speaker Romualdez sa townhouse nito lakay sa Forbes, Makati. Gayunman, iginiit ni Pirma Lead Convener Noel Oñate na gusto sana niya sa bahay niya gawin ang pulong nila kasama si House Speaker Martin Romualdez. Ngunit nag-advise umano ang staff ni Speaker na sa bahay na lang ni Romualdez ganapin ang naturang meeting. Una nito ay nagpahayag ng kahandaan si Party List Representative Rodante Marcoleta bilang isa sa mga guests sa hearing na handa siyang hilingin kay Speaker Romualdez na magbitiw sa pwesto sa oras na mapatunayan na siya ang nagpondo ng pirma para sa People's Initiative. Ilang mga pumirma sa petisyon ang humarap sa hearing at pinatunayan nila na karamihan sa kanila ay hindi umano alam ang nilalaman ng kanilang nilagdaan kasama na ang 5 na nanggaling pa sa lalawigan ng Bukidnon. Narito po ang tinig ni Pirma Lead Convener Noel Oñate. Saan lugar to? Saan ginanap itong parting to? Para lang malaman namin. Sa ano po 'yan? Sa townhouse sa Forbes, Forbes Park. Kanino Malapit nga? Kaninong lugar? Ipaliwanag. Wala namang masama magtipon-tipon sa bahay ng Miss Kishino. Ano ho yan? Dalawang townhouse. Hindi, kanino po? Kaninong lugar? Inyo? Bahay mo? Bahay mo ba? It's a meeting Attorney place. Avisado, please. It's our meeting place. No, pero sino may-ari? Sino may-ari ng bahay? Si Speaker Romualdez po. Bahay ni Speaker Romualdez. Yes. Ganon. So, ang naging Diyan host doon at po kami nagkumbida ay si Speaker Romualdez. Tama po Ako ba? po ang nagkumbida. Dapat Paano po ka magkukumbida? Di mo bahay. Oo nga. Bira naman. Nangangatihang pilik mata ko. So, Senator Amy, kung magtanong ka, ha? Ayan. Samantala, eto na, ayan. House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, eto na si Pinsan. Inamin na nilapitan ng pirma sa signature campaign para isulong ang People's Initiative. Arrest number 12, Milky Regunan, please come in. Mana Milky. Lakay at Elaine, sinumpirma ni House Speaker Martin Romualdez na pang-ugnayan sa kanya si Noel Oñate, ang lead convener ng pirma.
o People's Initiative for Modernization and Reform Action. Bilang Speaker, sinabi ni Romualdez tungkulin niya na tiyaking nasusunod ang demokrasya at pairali ng malayang talakayan para daw sa interes ng bayan. Nilinaw ni Romualdez na walang katotohanan na siya ang orchestrator, kundi nagsilbi lamang daw siyang facilitator na bahagi ng democratic process. Sagot ito ni Romualdez nang sabihin ni Oñate sa Senate hearing na lumapit daw sila sa House Speaker para sa signature campaign para makalap ang 3% per congressional district at may sulong nga ang People's Initiative. Binigyang din ni Romualdez ang papel lamang niya ay purely advisory at muli itong binigyang diin ang pagtutol sa anumang proseso na labag sa batas gaya ng vote buying. Panawagan naman lakay ni Romualdez kay Senator Amy Marcos, hindi daw kailangan ng bastusan. Sabi ni Romualdez, pinakikinggan sila daw ng mga kabataan at hindi magandang ehemplo ang mga bastos na salita. Umapil ang House Speaker sa kanyang pinsan, si Senator Amy, na itigil na ang bangayan at tanda siyang mahipag-usap sa presidential sister. Sa hearing ng Senate Committee on Constitutional Amendment, patutsada ni Senator Amy, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Para sa kauna-una sa Pilipinas, Manamilki. Di ba? Yes, Di ba Mr. may LA. binanggit si House Speaker na wala naman daw bastusan? Oo. Sabi niya walang bastusan Tinamaan. at igalang daw yung proseso. Handa siyang mahipagdialogo. Ano daw man ang kumbaga ay iniinit ng ulo ni Presidential Sister Senator Amy Marcos. Pambira magpinsan to. Ba yan? Gulo-gulo. pwede naman mag-usap lang kayo. Kaya Sister nga, El, di ba? Oo, nagbabangayan. mag-usap. Nagbabangayan in public. In Oo. public sa session hall pa ng Congress. Pwede naman mag-usap. Sa ano pa, sa hearing. Ayan, hearing pwede na, naman sir. daw mag-usap. Ay, Oo, ang sabi nga wala daw bastusan dahil kumbaga ay hindi ito magandang ehemplo doon sa napakakaparinig. At the same time, open naman daw siya for any discussion kung ano man daw yung mga gustong maliwanagan ni Senator Amy Marcos. ayan, na malungkot dito malang Milky. Ayan, ang latay nito sa presidente. Ayan, yung kapatid mo, pinsa mo, di ba kayang disiplinahin, mga ganun President. Oo, siyempre lakay. Oo, ang buwelta dito ay kay Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, ang pakiusap nga ng House Speaker lakay, itigil ang bangayan at sana daw makinig sa kanya si Senator Amy para mag-usap na lamang daw silang dalawa at i-discuss ano bang ikinagagalit daw ng presidential sister sa kanya. Ayan. Kapit ba naman yata sila sa Forbes Park? Di ba sa Forbes Park din nakatira si Di ba Mara sila Amy? nagbibigay ng ulam? Hindi, malayo daw. Taga San Juan daw si Senator Amy. Amy. Lakay kahit magkapit bahay kayo sa Forbes Park, lakay mga 2 bahay ang katumbas mo, di ba sa layo, dahil sa laki ng lote. Pero mukhang taga San Juan si Senator Amy ngayon. Ayan, okay. Wala ba mamagitan dito sa pinsan na ito? Anyway, maraming salamat, Mana Milky. Balik sa iyo, lakay at Elaine. Samantala, ipinasa na ng Kamara de Representantes ang bola sa Senado pagdating sa pagbabago ng ating konstitusyon sa ligang batas. Ayon naman kay House Deputy Speaker at Quezon Congressman J.J. Suarez, kailangan kasi talagang amyandahan ang batas at alisin na ang economic restrictions upang makapasok ang mga investors sa bansa. Sabi pa ni Suarez, wala naman kasi talagang ibang paraan upang baguhin ang economic restrictions sa level lamang ng Kongreso. Dahil ito'y nakapaloob talaga sa ating batas. Kung ayaw anya ng mga senador ng People's Initiative, may dalawa pa na mga paraan para amyanda nating saligang batas. Tulad na naman ng Constituent Assembly at Constitutional Convention. Paliwanag pa ni Suarez na nasa kamay na ng Senado kung paano uusad ang pagpapalit o pagbabago ng ating konstitusyon dahil ito'y bilang pagtugon sa pangako nila kay Pangulong Marcos at sa taong bayan. Narito si Deputy Speaker J.J. Suarez. Sa totoo lang, Deo, lahat po kami ay open. Talagang ang hindi lang po namin maintindihan bakit wala pa pong binibigay na option ang Senado tungkol dito. Na tuwing may usapin tungkol sa i-improve
i-update natin yung ating saligang batas. Dead on arrival sa Senate. Hindi nga ako nagkakamali, pati po si Senator Robin Hood Padilla nag-file ng resolution. Kasi lang, hindi rin yata ito umangat mula sa kanyang komitiba. So, ito po talaga yung dahilan kung bakit tayo nandito ngayon dahil sa hindi pag-usad ng usapin pong ito. Samantala, iimbestigahan naman ng Senado ang money trail sa likod ng People's Initiative sa gitna ng mga ulat na binabayaran ang mga pumirma sa signature sheets. Ayon sa mga senadora, nakatuon ang investigasyon kung paano isinagawa ang pangangalap ng perma. Ito ay dahil may mga pumirma umano na hindi alam kung ano ang kanilang pinipirmahan o ang iba naman ay sinabihan na survey ng gobyerno. Kabilang din sa uungkatin ng Senado kung sino ang nagpondo sa Pro-Charter Change Ad at kung sino ang kliyente. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Aba mga misis, yung presyo ng bangus at tilapia tumataas. Tumaas na mahigit 30 pesos dahil matindi daw ang demand. Ba't matagal pa ang Holy Week Oo nga, di ba lakay kapag ka Holy Week yung mahilig sa isda na lang muna, bawal karne. At ang mga tsuper ng mga jeepney umaaray na dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petroleum products. At may 200 Chinese warship at militia na ispatang nakakalat na sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon yan sa Philippine Navy. Awan man tayo, pinapanood na lang natin sila. Ang detalye po na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Dr. Isa Suntay, Dr. Evelyn Laureta at Dr. Beng Lee. Alas 4:24. Oras sa Damdaming Bayan na Part 2. Alam mo lakay, may nagsabi bakit? dito eh. Ano? Sabi niya, ang haba ng damdaming bayan hanggang hapon eh. Sabi Ala Batangas ay may Ala kabayang ama na Tosino Kuyang Barney Hosana. Mr. Cesar Lee, Mr. Michael Guy, oras ganap na alas 4:32. Balikan natin ang detalye ng ating mga balita. Nagpahagi ng commitment ang Armed Forces of the Philippines na sa tinawag nitong National Transformation. Tiniyak ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. na handa sila sa pagsulong ng nasabing national effort para sa inaasam na pagbabago. Bagong Pilipinas ba ito? Nandun ka ba General Browner sa Bagong Pilipinas? Rally sa Quirino Grandstand. Tinimok din ni General Browner ang mga nito na isa puso ang mensahe ng Pangulong Marcos na maging halimbawa sa pagiging bagong Pilipino sa gitna ng bagong Pilipinas. Yun ang pala, ha? Samantala, kaugnayan ng bangayan ng mga Marcos at Duterte, ipinanawagan ni Browner sa kanyang mga taon na huwag nang sumali sa issue at maging non-partisan at professional ang mga sundalo. Abay, dapat lang. Sinabi ng dating Pangulong Digong Duterte na alam ano ng AFP na si Pangulong Bongbong Marcos ay gumagamit ng droga. Samantala Na naman, itinanggi naman ng Pangulo. dahil lang daw sa Fentanyl. Wala namang nakita si Senator Bato de la Rosa na pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga listahan na may kinalaman sa iligal na droga. Sa panayam ng DZRH, sinabi niya sa buong panahon na nakaupo siya bilang hepe ng Philippine National Police, chismis lamang daw ang narinig niya lakaya. Nilinaw rin ni Bato na hindi rin nila inimbestigahan si Marcos dahil sa iligal na droga. Matatanda ang tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Marcos na bangag at adik. Bagay na pinagtawanan lang ni Pangulong Marcos at sinabing baka epekto nga lamang ito ng iniinom na fentanyl. Kaya ito nasabi ng dating Pangulo. Narito po ang tinig ni Senator Bato de la Rosa. Wala akong nagkita. Mga chismis lang. May mga chismis pero sa akin, yung sabi mo na listahan, nung pag-upo ko ng sipente, wala akong nakita.
Samantala, naku, meron tayong flash report. Flash Report. Flash Report! Yung pagsisilbi ng warrant of arrest ng PNP sa tatlong armadong miyembro ng isang criminal group sa Samar na uwi sa barilan, na uwi sa engkwentro. Arrest number 5, Val Gonzalez, please come in. Val. Mayor, patuloy ang investigasyon ngayon ng Philippine National Police sa engkwentrong nangyari sa pagitan ng First Samar Mobile Force Company at armadong Ampoan Criminal Group sa Barangay Mahayag, Santa Rita, Samar. Sa report na nakarating dito sa Campo Crame ngayong hapon, nangyaring engkwentro alas 5 ng madaling araw kanina, pero nakarating lamang sa kaalaman ng Samar Police Provincial Office alas 8:45 na ng umaga kanina. Sa impormasyong ibinigay sa mga mamahayag ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Pajardo, umalma at nanlaban sa tropa ng PNP na magsisilbi sana ng warrant of arrest sa tatlong wanted na Ampoan group, kabilang sa tatlong target ng pulisya sa hawak na arrest warrant ay itong kinilalang sina Edito Ampoan, Jojo Altarejos at Rogelio Macurol, pawang mga residente ng Barangay Mahayag, Bayan ng Santa Margarita. Bagamat mayroong mga binabanggit initially, Mayor, na umano'y mga namatay at nasugatan, pero wala pa rin itong kumpirmasyon sa ground maging dito sa Campo Crame. Sa ngayon ay nagkasana ng blocking points at mga checkpoints ang PNP na humingi na rin ng reinforcement sa iba pang mga unit sa bahagi ng Region 8. Ako'y magsasagawa pa ng follow-up report mula rito sa Campo Crame. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat, Val Gonzalez. Naniniwala si Senator Bato de la Rosa na mahilot pa rin ang relasyon ng mga Marcos at mga Duterte. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni De La Rosa na buo pa rin naman ang tiwala ng Pangulong Bongbong Marcos kay Vice President Sara Duterte hanggang sa ngayon. Sa katunayan, ipinagkatiwala pa nga ng Pangulo kay VP Sara ang pamahala sa Pilipinas habang siya ay nasa 2 araw na state visit sa Vietnam. Kahit hindi siya pinansin ng kanyang kasama sa pagsakay sa aeroplano. Viral. Nagmamadali. Viral yan. Nagmamadali. Bagaman aminado si Senator De La Rosa na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa relasyon ng dalang pamilya, tiwala naman siyang maayos pa rin ito para sa taong bayan. Nartong muli si Senator Bato De La Rosa. Yung unit team na sinasabi natin noong election ay hindi pa naman totally wrecked, no? Andyan pa rin yung unit team. In fact, umalis si Pangulong BBM papuntang anong bansa ba pinunta niya? Abroad, Vietnam. No? Vietnam, lumabas siya papuntang Vietnam. Ginawa niyang caretaker yung kanyang vice presidente na si BP Inday Sara. Kung sira na yung unit team, hindi man sigurong ipagkatiwala niya sa kanyang BP yung gobyerno ng Pilipinas kung siya ay lalabas ng bansa, di ba? Diyan ka na believe kay Senator Bato. Ayan, think positive, Senator Bato. Ang hirap din manimbang lakay, di ba? Samantala, magiging collateral damage lamang umano ang mga manggagawa at mga mamamayang Pilipino sa bangayan ng pamilya Duterte at Marcos. Ayon sa Kilusang Mayo 1, isang kahihiyan sa taong bayan ng girian ng dalawang pamilya sa gitna ng tumitinding kahirapan sa bansa. Ipinanawagan ng grupo na itigil na ang pagka-adik sa kapangyarihan at unahin umano ang mga problema sa bansa. Dapat aniyang masolusyonan na ang mababang sahod, regularisasyon sa trabaho, respeto sa mga unyon ng mga manggagawa, maging ang pagtugon sa mataas na presyo ng petrolyo at krisis sa pagkain, gayon din sa transportasyon. Hatawin natin ang mga report ng Pilipinas at Vietnam. Pumirma sa isang kasunduan para sa kalakalan ng bigas. Ang bigas, wag na yung PUV, yung modern jeepney. Alok lang pala yata yun, Lakay. Ganun ba yan? Oo, nag-alok lang. Nag-alok ang Vietnam. Wag na.
Kawawa naman, nag-invest na ang mga taga Francisco Motors eh. Ayan. Saraw, ayan, Amante. Local, natin, manufacturer. Tsaka yung Almasor, ang gaganda ng mga gawa nila eh. Alamin natin, report mula kay Aris 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Sister L, 1.5 hanggang 2 milyong metriko tonelada kada taon ang isusupply na bigas ng Vietnam sa Pilipinas sa loob ng 5 taon. Iyan ang napagkasunduan ng dalawang bansa sa nilagdaang Memorandum of Understanding on Rice Trade Cooperation. Sa ilalim ng MOU, gagawin ang pagsusupply sa pamagitan ng pribadong sektor na ibibigay ng Vietnam sa competitive at abot-kayang presyo. Ginagarantiyahan ng kasunduan ang matatag na supply ng bigas sa gitna ng epekto ng climate change, pandemya at iba pang pangyayari. Ayon sa Presidential Communications Office, ang MOU ay inaasahang magpapalakas sa partnership ng Pilipinas at Vietnam sa larangan ng agrikultura, rural development at iba pang kahalintulad na sektor. Gayon din ang pagtatatag ng 19 na areas of cooperation kabilang ang high-value crops, livestock at aquaculture, farm management, smart agriculture at aquaculture technology, research trainings at palitan ng expertise. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, yes, Sakay. Ngayon din ba ang balik ng Pangulong Marcos from Vietnam o bukas? Mamayang gabi, Lakay, so baka bukas pa ng madaling araw ang dating sa bansa. Ayan, parang nagkape lang sa Vietnam, ano? Sarap kayo ng kape dyan. Ay, sarap ng kape ng Vietnam. Parang Jim's Coffee. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay at Sister L. Balita naman mula sa Senado, ang Senado hindi daw mababaliwala sa pag-amyenda sa saligang batas. Sino nagsabi niyan? RH28, Raymond Paas. Lakay Raymond. Mayor, hindi kailanman mangyayari na sa pagbabago ng ating saligang batas ay voting as one ang dalawang kapulungan ng Kongreso ay mapapaliwala ang Senado. Ito ang binigyang diin ni dating Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna sa hearing ng Senate Committee on Electoral Reforms. Paliwanag ni Ascuna, walang magagawa ang mga congressmen kung hindi nila makumbinsi ang Senado na samahan sila sa anumang pagbabago ng ating saligang batas. Kahit magtagumpay ang sinasabi ngayon na People's Initiative, ay hindi maaring malunod ng may gita 300 congressmen ang 24 na senador. Kailangang 12 plus 1 ng mga senador o 13 votes mula sa Senado para samahan ang mga congressmen sa pagbabago sa ating saligang batas. Sa isinulong na People's Initiative ng grupong pirma ay nakasaad na voting as one ang mga miyembro ng Kongreso. Narito ang bahagi ng paliwanag ni Justice Ascuna. You need at least 12 plus 1 senators to vote with the lower house for it to be a valid act of Congress. Because if there is no majority vote of the Senate in that, let's say you have 315 representatives and 24 senators, you have 339 in all. And 3/4 of that is 254. Of the 254, 13 has to be senators. Otherwise, it's not an act of Congress. Bahagi ng paliwanag ni Justice Adolf Ascuna sa hearing sa Senado. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Paas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Sandali lamang, Het. Armed Forces of the Philippines dumistansya sa panawagan ng dating Pangulong Duterte sa militar kontra kay Pangulong Marcos at charter chains. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay, dumistansya ang lakas ng Pilipinas sa pagkalampag sa kanila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa Kongreso at sa liderato ni Presidente Bongbong Marcos sa isang press briefing sa Campo Aguinaldo. Todo tanggi si AFP spokesperson Colonel Francel Padilla at Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad na magbigay komento sa mga pahayag ni Duterte para papilan na ang tangkang-tsatsa. Binigyan din ni Padilla ang direktiba umano AFP Chief of Staff Romeo Bronner Jr. para manatiling non-partisan ang kasundaluhan. Reaksyon ito ng opisyal sa tanong kung hindi ba may tuturing na inciting to sedition ang babala ni Duterte na baka magaya kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang kanyang anak na si PBBM. Ito ay sa konteksto ng pagpapatalsik ng taong bayan sa matandang Marcos
sa pamamagitan ng mapayapang pag-aaklas o ng People Power Revolution. Sa issue naman, kung may naaamoy ang AFP na pagkakawatak-watak sa kanilang grupo, inulit lamang ni Padilla ang naura ng pahayag ni Bronner na hindi na kailangan pa ng loyalty check sa kanilang hanay. Hindi rin umano AFP ang dapat na tinatanong kung nasa radar nito ang akusasyon sa gamit ng illegal na droga ni PBBM, kahit pa sila mismo ay nagsasagawa ng drug testing sa sarili nilang mga sundalo. Pakinggan natin si Colonel Padilla. AFP, sir, we are concerned with our own troops din kung paano namin sila i-check on this thing. So we have our regular drug checks for our own troops. The others po, maybe it could be in other agencies like PIDEA for one. But we would like to reiterate in terms of this usapin lang po na ito, no, na ang Armed Forces po, nagbitiw naman po ang ating Chief of Staff ng kanyang statement that we remain united. Ang tinig ni Colonel Francel Padilla. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Babalikan natin lang pang detalye natin mga balita, pero sandali lamang batiin natin ang happy birthday ito, Sister L. Sino yan, Lakay? Dahil magpapakain daw ito, magpapakanton. Wow! Si ating Hasmin De Leon. Binabati na kanyang dating boyfriend, si Justice Max De Leon ng Court of Appeals. At ito, batiin din natin, taga-BIR. Oh. Sino yan? Dapat gawin mo ninong to para yung hindi mataksan nyo. Dapat pala ako magmano dyan. Pagka wala namang kalahati million daw, tax-free sabi ni Commissioner, Commissioner June Lumagi. Ha? O Kuyang Berosipol Ed Tolentino, happy birthday Kuyang Sir. Abay, binabati ng mga brethren sa Teodoro Macalma, Calao Masonic Class number 136. At mga brethren sa Birth, ayan. At Commissioner Jun Lumagi ng BIR. Tignan mo nga naman ano, ha? At happy birthday din kay Mr. Mayor Amin Undog. Pagbati mula sa PMA Sandigan 82. At happy birthday kay Alex Calda. Nagparamdam ba si Alex Calda ng DCMM, ha? Paano papakain dito, ha? Ayan. Kay Kuyang Warner Alvarez, Kuyang TJ Rojas, at kay parang Elmer Go, happy birthday. Kuyang Bong Gatan ng Primera Luz Filipina Lodge 69. Noble Edwin Lucas, Doktora Miriam Racho, sa February pa. At Aling Yolanda Apit Orasyon, ayan. Lakay, bigla akong nagising. Bakit? Wala ba orasyon? Happy birthday, Mama. Love you. At mga kuya, mga ateng, mga brethren, may panawagan si Kuyang Lionel Burgos. Baka itong ateng natin na nawawala pa since October 30. Abay, baka may alam po kayo, si ateng Rosalinda Lago Burgos ay nawala pa simula noong October 30 sa huling namataan nakita sa public market ng Florida Blanca, McKinney, Pampanga. Ayan, para po sa impormasyon, kung alam niyo po kung nasaan, kung nakita siya ating Rosalinda Burgos, pakitawag lamang po sa cellphone number 0995 0049 123. Ayan, ulitin ko ha. 0995 0049 123. At ang sino mang makapagbibigyan ng impormasyon ay bibigyan ng reward na kalahating milyon na Sister Ella, 500,000 pesos. Ayan. Sana makita na si ating Rosalinda Burgos at sana ay safe and sound dahil nababahala na ang kanyang mister at buong pamilya. Lakay, ihabol natin to. Batiin natin ng happy birthday. Sino? Artista to, Lakay. Si Jay Manalo. Oh? Oo, happy Totoy birthday. Mola, birthday ni Totoy kay Mola ngayon. Jay Manalo, Lakay. Jay Manalo. Si Jay Manalo. Ayun, yung artista. Yung artista. Birthday niya ang pagbati, Lakay, ay Kanino? mula kay Kuya Mogs Angeles at sa mga taga-elite Pinoy. Mga tropa ni Sir tropa Eric niya ba yan? Dastas.
Tropa ni Eric Dastas yan. Itong Oh. mga bumabati lakay. Ayan. Akala ko tropa ni Sunshine Cruz. Ayan. Happy birthday kay Jay Manalo. Okay. At congrats sa mga brethren natin sa kanilang public installation sa February 1. Mga officers ng Katarungan Masonic Class number 450. Congrats, Worshipful Master Incoming. Melquiades Orjales, Senior Warden Jefferson King, Junior Warden Glenn Ventura at yung mga brethren natin sa Laong Laan Lance number 185. Ang kanilang public installation February 3 sa multipurpose ng Campo Crame. Congratulations sa Noble Bats, Worshipful Master General Juan Año Nuevo, Senior Warden Christian Ordilla at Junior Warden Robert Tan. Babalikan natin ang ilang pang mga reports, ilang pang mga balita. Oras, Sister L. 50 minutes after 4. Balikan natin ating mga balita pero eto't magpapanood ito ng Emperador Coffee Brandy. Ay batiin natin si Kuyang Attorney Jong Onya ng Saigon Lads. O yung mga brethren, batiin si Kuyang Attorney Jong Onya, ha? Birthday pala niya kahapon, ayan, pero 1 week daw yung kanyang celebration. Dahil ang kanilang public installation ay sa February 2 sa Saigon Lads 188. Ikaw pala incoming Worshipful Master Kuyang Jong. Ayan, incoming Worshipful Master, Senior Warden ka pala, ha? Ang Worshipful Master Kuyang Attorney Owen Vidad. Incoming Senior Warden Kuyang Attorney Ireneo Jong Onya Jr. At incoming Junior Warden Javin Valmonte. Congratulations mga brethren. Umaaray na ang mga jeepney drivers dahil sa 4 na linggong magkakasunod na pagtaas ng presyo ng krudo at iba pang petroleum products. Ayon kay Mang Larry Bakay, malaking bagay na sanang pambili ng bigas ang 150 pesos. Nakwenta niya nabawa sa kanyang kita ng magpagas kaninang umaga. Para naman kay manong driver Mang Ruelio, 30% naman daw na ang tingin niyang mawala sa kanya sa isang araw dahil sa panibagong oil price increase na naman. Kung saan ang diesel ay magkanong itinaas ngayon? 130 ang itinaas ngayon sa diesel ngayong araw ng Martes. Ganito ang kanilang pahayag, hinaing. Ano lang, nasa 30% yung nabawas sa ano. Malaki sir katulad niyan. Dapat ang diesel ko lang dyan, nasa mga 650. Tumalo ng 800 plus. So, nawalan ako ng 150. Nakita, ilang kilong bigas din yun. Tumaas naman ng mahigit 30 pesos kada kilo ang presyo ng mga fresh water na isda sa merkado. Ayon ito sa monitoring ng Department of Agriculture, ito po ay ngayon lang buwan ng Enero. Sabi ng DA, mula sa dating 150 hanggang 220 pesos ay umabot na sa 250 pesos kada kilo ang presyo ng bangus, samantalang nasa 170 pesos naman para sa tilapia. Ayon naman kay Tugon Kabuhayan Co-Convener Asis Perez, tumaas ang presyo ng fresh water fish dahil tumaas ang demand nito nang bumaba naman ang supply ng salt water fish. Ano kaya mas masarap doon, Lakay? Gusto galunggong. Ay, sarap. Tapos crispy lang. Kayong hanggang tinik kakainin mo. Hanggang tinik, hanggang ulo, ubos yan. Walang tapon. At may pahabol na pagbati rito. Kailangan daw batiin natin kasi magpapainom daw ngayon ng Fundador Super Special at nagkata na ng kambing. Sarap ng pinapaitan. Potentate, Kuyang Barney Hosana. Happy birthday, Kuyang Art Bulan ng Jones Isabela. Aba, naragsak nga pa nagkasangay mo, Kabsat. Nakakalat na sa West Philippines ang mahigit 200 sasakyang pandagat ng China na binubuo ng sarili nitong militar, Coast Guard
at mga militiamen. Batay sa monitoring ng Philippine Navy, nasa 15 hanggang 25 ang Chinese military ship na umaaligid sa nasabing teritoryo. Naku, baka mamaya biglang sakupin yung Kalayaan Island. Ha? Baka mamaya nandyan na sa Palawan yan. Kabilang nasa Mischief Reef na malapit sa Ayungin Shoal. Naku, baka sakupin yung sikat na resort dyan sa Palawan na West Philippine Sea, Sister Ano El. yung lakay? Yung sikat na Amanpulo. Ayan, Amanpulo. oo. Yung sobrang Naku, mahal. Oo, yan. Baka mamaya. Hindi pa ako nakakapunta sa sakupin. Naku, bawal sa atin doon. Ang turon doon, 2,000 yata. Di ba lang? Kaya sabi ko nga, magsusupplier ako ng saging doon. Sinabi ni Commodore Roy Vincent Trinidad, bagong spokesman ng Philippine Navy, na nasa 200 militia vessels at 10 hanggang 15 Coast Guard vessels ang nakita sa lugar. Pero minalit lamang ni Trinidad ang nasabing presensya at sinabing hindi ito nakakaalarma. Dahil normal lamang daw ang naturang deployment sa malawak na karagatan. Huwag kayong tutulog-tulog dyan. Baka mamaya andyan na sila sa Palawan, andyan na sila sa Zambales. Kala nyo, umikot-ikot lang pala. May iba na palang ginagawa. Samantala, nakausap naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang kumpanya sa Vietnam na makatutulong sa PUV modernization program ng bansa. Ito lang kayong pinag-uusapan natin kanina. Ayon sa Pangulo, interesado ang Vingroup Company na mamuhunan sa Pilipinas lalo na sa produksyon ng electric vehicle o EV battery. Napapanahon na umano ito dahil sa ginagawang modernisasyon ng gobyerno sa public utility vehicles. Tinalakay ni Pangulong Marcos Jr. sa mga opisyal ng Vingroup ang potensyal ng Pilipinas sa pagkakaroon ng electric vehicle assembly, posibleng pagkakaroon ng artificial intelligence at medical courses. Samantala, congratulations din kay Kuyang Mr. Ray Mina. Aba, hindi ka umimik, Kuyang Mr. Ray Mina. Ikaw pala ang incoming worshipful master ng Timpuyog Masonic Lands, number 343. Congratulations, Kuyang Ray Mina. Sino ang senior at junior warden mo? Samantala, pumirma naman na isang Memorandum of Understanding ang Pilipinas at Vietnam para sa incident prevention sa West Philippine Sea. Ba? Magsasama ba ng mga Navy at Coast Guard? Ayon sa Presidential Communications Office, ay Secretary Cheloy Garafil, magandang hapon. Tawag nito. Maraming salamat sa bagong Pilipinas. Thank you, Sec. Nawala sa isip ko yung kanina. Thank you po sa PCO. T-shirt ba yun? O, it's a tote bag at tumbler lakan. Tumbler ba? Ayan. Thank you po, PCO. Kaya pala tumatambling-tambling niya kanina. Tumbler, tumatambling. Lakay, tumbler, inuman nyo ito. Ganun ba? Lagyan ng tubig yun Ginawa ito sa naging bilateral meeting ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ang presidente ng Vietnam na si Vo Van Tong. Layon ng MOU nito na palakasin ang maritime coordination ng dalawang bansa at sa mga miyembro ng ASEAN. Parang may teritoryo ang Pilipinas at Vietnam sa South China Sea kung saan patuloy na inaangkin ang China. Sinabi pa ng PCO na nagkasundo na rin ang Vietnam at Pilipinas sa isang rice trade cooperation na tutulong sa agrikultura ng bansa. Nagpasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Filipino community sa Vietnam sa pagtulong sa kanya na palakasin ang ugnayan. Maputol lang kita ha. Yes, alam mo mga Pilipino sa Vietnam, nire-respeto sila ha. Alam mo mga karamihan dyan, mga professionals, engineers, mga architects, at meron din mga entertainers sa mga hotels. Ayan. Pero karamihan sa kanila ay mga professionals, mga engineer, mga architect. Ayan. Hindi pa ako nakapunta ng Vietnam lakay Dadaling kita sa Vietnam restaurant. Umasa. Vietnamese restaurant. Lakay umasa na ako. Vietnam ako. At ituloy ko na nga. Nagpasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Filipino community dyan sa Vietnam sa pagtulong sa kanya na palakasin ang ugnayan ng Pilipinas sa mga bansa sa Southeast Asia. Ayon sa Pangulo, napapadali ang kanyang
ng trabaho dahil sa magandang reputasyon ng mga Pinoy sa nasabing bansa. Binanggit din ni Pangulong Marcos na hindi na siya magtataka kung pati ang mga leader ng Vietnam ay nagbibigay ng papuri sa mga overseas Filipino worker. Nasa higit sa 7,000 na overseas Filipino workers ang nagtatrabaho sa nasabing bansa na umaabot sa $13.6 million ang remittances. Oh, laki Ang rin. laki. Tayo pa lang Pinoy dun sa Vietnam at meron ng Jollibee dun Meron ba? Oo, kaya lang maliit lang kumpara sa mga Jollibee Pero at natin least dito. lakay, mayroon na. Pag Pinoy ka nandun ka, pwede ka mag-jobby. Samantala, ito naman ang good news na hindi kagandahan dahil hindi yata natin ramdam. Ano ba yan, lakay? Dahil bahagya daw lumago ang ekonomiya ng Pilipinas sa ikatlong kwarta ng 2023. Ayon sa Philippine Statistics Authority PSA, tumaas ito ng 6% mula sa 4.3% na datos noong second quarter. Sabi ng PSA, nagpabilis daw sa galaw ng ekonomiya ang manufacturing, financial at insurance activities maging ang accommodation and food service activities. Sinabi ni NEDA Secretary General Arsenio Balisacan na kailangan daw lumago ang ekonomiya ng Pilipinas sa 7.2% sa huling kwarta ng 2023 upang maabot ang economic growth target ng Marcos administration. At congrats din kay Kuyang Senior Warden Jonathan Vera at incoming Junior Warden Edgar Fernandez ng Timpuyog Masonic Lands. Showbiz, ano ang latest kay Miss Alia Ecatlo de Fort? Alamin natin lakay dahil si Ronnie Liang nalinaw na wala siyang tinanggap na talent fee sa bagong Pilipinas Kick-Off Rally. Singer to lakay si Ronnie Liang. Yan ba sa Lola Amor? Hindi. Hindi ba? Sa Ben and Ben ba yan? Hindi lakay, Hindi ano to, rin. singer siya, solo artist. Singer solo talaga. artist. Ganun, Ano to lakay, parang mga kasabayan nila, Yen Constantino, ayan. Sikat din to lakay si Ronnie. Okay. Ano lakay? Sa PDA. At siya yung parang Pinoy Dream sa, Academy. saan ba yun kinataya sa iyong ngiti ba yun? Ngiti? Oo. Kala Papakanta natin sa ating Showbiz Princess lakay. Kala ko sa Lin lang. Lin lang? Lin lang? Nanonood ka nun? Hindi. Naririnig ko lang. Nanonood ka nun, no? Si Paula Abilino? Nakita ko sa Netflix, di ko pinapanood. Nako, third party yun lakay. Ganun ba yun? Napanood ko yun ng buo. Galit na talaga? galit ako dun kay Kim Chu tsaka kaya. Basta yun na yan. Ito na muna nga natin ang ating Showbiz Princess. Sa detalye niyan, Showbiz Princess Alia Ecatlo. Alia. Lakay at Sister L, sinagot ng singer na si Ronnie Liang ang mga pambabash sa kanya ng netizens sa pagdalo sa bagong Pilipinas Kick-Off Rally noong linggo. Sa X o dating Twitter, nilinaw ni Ronnie na walang ibinibigay sa kanyang talent fee kapag iniimbitahan sa mga ganap ng Malacanang. Kahit na noong nag-perform siya sa konsyerto sa palasyo. Sa ipinost ni Ronnie sa Twitter, makikita ang liham ng RTVM na ipinadala sa opisina ng Philippine Army. Nakasaad sa liham ang request na mag-perform siya sa bagong Pilipinas event. Hindi niya raw alam kung may TF na ibinibigay sa ibang artista. Pero ang kalariwang ibinibigay daw sa kanya ay honorarium o budget para sa gasolina, tollgate at pagkain. Paliwanag pa niya, bilang aktibong reservist ay nais niyang magsilbi sa bayan nang walang hinihinging kapalit. Para sa Break Time Showbiz, ito si Alia Ecatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Miss Alia Ecatlo de Fort at maraming salamat sa ating business correspondent Mr. Michael Tikoy Gay. Ayan. Biglang naging Tikoy Gay. Bossing, good afternoon. Hi, Sir Michael Gay. Ang palitan ng dollar, Sister L, ilan lakay? nagsara sa palitang 56 pesos and 40 centavos. Wow.
Maabot ng 57 na, ha? Baka mag-57 na yan, Oo, lakay. Mukhang Kaya yung dollar mo itago mo na, ha? Yan. yung $2. Nasa wallet ko po talaga yung $2. 200 yun, ba't naging $2 yan, ha? $2? $2 Lakay. ba yan? Tanggal yung mga zero. Papalitan natin yan. At yan ang kabo natin palatuntunang break time. Hindi po Damdaming Bayan Part 2. Ako po si Deo Makalma. Sister L po, Elaine Apit. Stay safe. Mga balansyadong balita, susunod na Chairman of the Board at Wilma T. Miss Karen Oyong. Bye-bye. Stay safe. Ingat. Bye. Sorry.